Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Magnilay po tayo sa ating mabuting balita. Ipangaral ninyo na malapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay. Pagalingin ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Walang bayad ninyong tinanggap ito, kaya't ibigay ninyo ito ng walang bayad. Ito po ang Mateo 10:7-8. Sa mga talatang ito, mga kapatid, ang panawagan ni Jesus ay malinaw. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang ipinahahayag sa salita kundi sa gawa. Ang misyon ng mga bawat tagasunod niya ay maglingkod, magpagaling, magpalaya at magbahagi ng buhay na walang hinihinging kapalit. Ipinapaalala niya na ang biyayang tinanggap natin ay hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi upang ipamahagi ng malaya at bukal sa puso. Sa ating panahon, hindi man tayo direktang nagpapagaling ng mga may sakit o bumubuhay ng patay, maaari tayong maging daluyan ng pag-asa at liwanag. Ang bawat salita ng pag-aliw, ang bawat panalangin, ang bawat munting tulong sa nangangailangan, ito ang mga tanda ng pagkilos ng Diyos sa ating paligid. May tanong po tayo sa ating puso. Paano ko ba maibabahagi ang kabutihan ng Diyos nang walang hinihintay na kapalit? Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa walang bayad mong pagmamahal. Turuan mo akong maging bukas palad sa pagbabahagi ng biyaya sa iba. Gamitin mo ako bilang daluyan ng pag-asa at liwanag sa mundong ito. Naway makita sa aking mga gawa ang iyong presensya. Amen.